resibong nakalap ngayong hapon. Barangay Covered Court sa Tarlac City, buhay na buhay kada gabi ang kinabibisihan ng mga tao rito. Isinumbong sa resibo. Pagbaba sir ng sakit dito, kailangan i-rush up yan. Pagbaba dito, magpupulasan. Nakaka-high blood na pagtaas ng electric bill. Yan ang sumbong ng isang residente sa San Jose del Monte, Bulacan. Sizzling hot ng araw ang panahon. Dagdag init pa ng ulo kapag nakikita niya ang kanyang monthly electric bill. Halos man wala na kaming gamitin. Nagtitipid kami, hindi rin man bumababa po yung namin bill. Ang itinuturo niyang salarin, ang sala, salabit at di umano'y iligal na mga koneksyon ng kuryente ng kanyang mga kapitbahay. Rampak aksyon ng resibo, mamaya na! Ano man reklamo, bibigyan tugon. Bawat hilaing at problema, hahanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyo sandigan, hindi palalampasin ang mga tiwali at maling gawi. Dito, walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangil. Sa isang barangay hall sa Tarlac City tuwing gabi, hindi raw Zumba o Liga ang ikinabibisi ng mga tao sa kanilang covered court, kundi saklaan. Kahit katabi lang ng barangay hall ang pasugalan, tila best in dead maraw ang mga opisyal dito. Abril nitong taon, isinumbong sa resibo ni Jojo, hindi niya tunay na pangalan, ang saklaan na ilang metro lang ang lapit sa barangay hall. Halos gabi-gabi, nakikita kung talagang makikita mo yung taya nila, may nagtataya ng 500, 1,000. Minsan ano pa po yung mga iba, may sasakyan pa para dumayo. Ayon pa kay Jojo, full support daw ang barangay sa pasugalan kahit na nakapeperwisyo na raw ito sa mga residente roon. Hindi nakikinabang si Kapitan dyan eh. Ba't siya magpapatayo ng saklaan na illegal? Ba't nasa barangayol po no? Sabi pa ng barangayol. Talagang mahingi sila. Alauna ng madaling araw. Iyawan lang silang pag may natatama. April 14, inikutan ng resibo ang barangay San Miguel, Tarlac City para matukoy ang saklaan na inireklamo. Basketball ba? May basketball? Ano ba? Sa gitna ng covered court na katabi lang ng barangay hall, makikita ang dalawang mesa na may nakapalibot na mga tao. At sa gitna ng mga ito, nakalatag ang mga baraha at pera. Wow! Busy kayo, mga ate at kuya! Basketball ba? May basketball? Ano ba? Ayon sa impormasyong ating natanggap na nakapasok dito mismo sa sugalan, kung inyong makikita, mga kapuso, nakapwesto sa ganyang kalapit na dokumento ang lahat ho ng parapernalyang ginagamit sa sugalan. Pati na ho yung pera na ginagamit ng panaya ng mga nagsusugal na nakapalibot po sa mesa. Hindi lamang ho isang mesa ang nakunan ng resibo. Ibig sabihin, maraming tao po ang nagugumon sa sugal na ito. Makalipas ang 2 araw, April 16, binalikan ng resibo ang covered court. Pagkagat ng dilim, now open na ang saklaan. Sa parehong araw, idinilog na ng resibo sa Criminal Investigation and Detection Group, Regional Field Unit 3, ang iligal na pasugalan. Gabi ng April 21, kasama ang CIDG RFU 3, Gina sa pwesto. Pero nang ikutan ng covered court na katabi lang ng barangay, makikitang bakante at wala nang laman ng mga mesa o nakapalibot na mga tao. Sumakses kaya ang mga pulis at resibo para matuntun ang nilipatan ng saklaan. Pagpatak ng bandang alas 8 ng gabi, nagsimula na ulit dumugin ng mga tao ang pasugalan sa newfound nitong location. Tuloy
Bayang Ligaya, but not for long. Nagplano na ng operasyon ng CIDG RFUG at CIDG Tarlac kasama ang resibo. Every kanto, may lookout. Sa daming tao niya, kung magpapapunta ka ng tao dyan, sir, mahalata na nila kasi hindi naman makakataya yung papupuntahin natin. Sa dami na nakatayo. Kaya ang maganda, flash up agad. Nang pasukin ng mga operatiba ang target area. Yan na. Go, 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 go. Go, 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 go. Ang mga mananaya na nakaupo at maging ang mga nakatayo sa gilid, nagkandarapang umalis sa lote at may mga nakaiwan pa ng kanilang mga tsinelas. Mga ate, kuya, Cinderella ba ang peg natin? Ang isang babaeng nakatakbo na papalayo, makikitang bumalik pa ng mesa para patakas na kumuha ng pera. Pero ang isang senior citizen, aba, chill na chill lang. Nanatili siyang nakaupo at may na hawak-hawak ang ilang lapad ng pera. Father, ano po ito? Isa po kayo sa mga founder dito, nagpapatakbo ng sakla? Hindi po nananalo po ako. Nanalo po kayo. Matagal na po kayo tumataya? Kasi masakit ka din po. Sino po ang nagsimula nito, Mother? Hindi niyo po alam. Madalas po kayo tumataya dito. Relax ka na. Magkano pinakamalaking taya dito, Mother? Magkano pinakamalaki? Ako po, kaya ako 200 lang, ganyan. 200. Tapos pag nanalo, Ano po, 2,000. ay malaki, ano? Magkano pinakamaliit? 20, ganun lang po. Kayong mga nabutan namin nagsusugal ay arestuhin namin sa kasong violation of 2016-02 o illegal na pagsusugal. Babanggitin ko yung mga karapatan nyo, makinig po kayo ha. Kayo ay may karapatan kumuha ng sarili nyong abogado na siyang magtatanggol sa inyo sa korte. Inaresto ng mga operatiba ang 3 babae at 4 na lalaki na huli sa aktong nagsusugal at nagpapataya sa mga customer. Mula sa saklaan, dinala sila ng CIDG RFU3 sa CIDG Tarlac. Ayon sa isa sa mga inaresto, nanonood lang daw siya sa saklaan at naghihintay ng balato. Wala po, nanonood lang po. Kasi po, may mga kaibigan po akong naglalaro din. Isa daw kayo sa mga kasusunod. Ako po, Ito ba? hindi po. Siguro nung early 2000 po, nagpapaganyan din po. Hindi ko naman pinidipesa sa sarili po. Talaga pong nagpupunta po din ako ng mga sa mga ganyan. Kasi parang para kumita kaming nakakaroon kami ng mga balabalato sa mga mananaya. Ayon sa inisyal na investigasyon ng CIDG Tarlac, karamihan sa mga nahuli ay mga regular better sa nasabing saklaan at ang mga naaresto walang naipakitang kahit anong dokumento. Usually po yung mga yan hindi po amin. May nahuli po tayong 7 na actual po natin na nakita na nag-engage sa illegal gambling at upon verification, obviously wala po silang mapakitang dokumento with regards to illegal gambling operation. Nakakarap sa kasong violation of Presidential Decree No. 1602 o Illegal Gambling Law ang 7 nasa koting suspect. Kung mapatunayan na lumabag sa batas, pwede silang maparusakan ng multa na 500 hanggang 6,000 pesos at pagkakakulong ng hanggang 8 taon. Ito pong nasabing saklaan, before, years ago, nag-ooperate po ito, nahuhuli. Ito po, umulit na naman sila. Ang ginagawa po nila, palipat-lipat po sila ng pwesto. Pero ang tanong, kahit na palipat-lipat ng lugar ang natimbog na saklaan, paano ito muling nakapag-ooperate ng ilang metro lang ang layo mula sa Barangay Hall? Nakapareham ng resibo ang nanunungkulang chairman sa Barangay San Miguel, Tarlac City. Ayon sa kanya, matagal na raw niyang alam ang saklaan sa kanyang lugar. Time immemorial, siguro 1970s pa, 1960s pa, yung mga ninuno pa namin. Nandyan na yan, kakabit yan, mawawala, ikakabit, mawawala. Ganun lang yan, pabalik-balik lang yan. Tulad yan, magki-fiesta kami. Inilalagay yan, pinakikiusap sa akin. Pag sinasabi, magpapaalam sila sa akin, ang sinasagot doon at their own risk. So, bahala kayo. Wala akong pananagutan kung mahuli kayo. Pag-amin pa ng kapitan, may nakukuha ang barangay sa kinikita ng saklaan pero buwelta ni Cap, itinutulong din naman daw nila ito sa mga
nasasakupan. Hindi ako protektor. Kung may natatanggap man, binamimigay ko sa tao. Hindi ako protector. To tell you honestly, I've never been a protector in my entire political career. Not even a single centavo binubulsa ko. Lahat ng namin na ibibigay, kung ano man na may binibigay dyan, pinamimigay namin sa tao. Kahit ang gobyerno, nagpapasugal. Diba? Ang kasino, pasugal ng gobyerno dahil kumikita ang gobyerno dyan. Ganun din yun, ang barangay, kahit paano, kung may mga sugalan dito, nagbibigay sila. Honestly, nagbibigay sila. Pero hindi namin sila pinapersa na bigyan nyo kami ng ganito. Pero hindi yun pareho, Kapitan. Ang mga gaming na binabanggit ninyo, regulated at binabantayan ng PAGCOR. At ang nabisto pong pasugalan sa lugar ninyo, hindi rehistrado at walang anumang regulasyon sa makatuwid, illegal. Idinulog ng resibo sa Department of the Interior and Local Government o DILG ang naging pahayag ni Chairman. Ilang mga barangay officials dapat po ay pinapatupad nila ang lahat ng batas, laws, at mga ordinansa dun sa kanilang nasasakupang barangay. Kung kaya't katulad ng pagkakaroon ng illegal gambling sa kanilang barangay, ito po ay kasama sa kanilang tungkulin na dapat ay ipatigil, ipahinto. Siniguro ng DILG na ipatatawag nila ang punong barangay at iba pa niyang mga opisyal. Maaari rin po silang magkaroon ng kasong administratibo. Ano po, pwede po silang pailan sa ombudsman o sa ating mga lokal na sanggunian. Mga barangays ay maaari naman talagang tumanggap ng mga donation. Pero ito yung mga donasyon na galing sa mga tamang pamamaraan. Ano po? Sabi ko nga, hindi pwede kung galing sa illegal. Paalala ng mga otoridad, may nakatalagang mga batas para siguruhing mananagot ang mga lalabag dito. Yung mga kababayan po natin, paulit-ulit nating pinaalalahan na huwag i-support itong pinagbabawal na laro o itong illegal gambling dahil maliban sa nakakasira din po ito ng pamilya ay may karampatang kulong. Para naman sa mga kawani ng lokal na pamahalaan na tila hinahayaan o sinusuportahan umano ang mga ito. Sila po ay winarningan na huwag silang mag-engage sa mga gantong gawain. At sila po ay maaaring magkaroon ng kaso, makulong. At ang mabigat pa po dito, base sa ating batas, baka sila po ay perpetually disqualified to handle public offices. Mahigpit ay pinagbabawal ng pamahalaan ang iligal na pasugalan dahil madalas mitya ito ng korupsyon, gulo sa komunidad at masamang bisyo. Kaya naman dapat mahigpit na sinusunod ang mga batas at patakaran para mapigilan ang mga ito. Kung anong init ng panahon ay siya ring init ng ulo ng isang residente sa San Jose del Monte sa Bulacan. Ang dikit-dikit at buhol-buhol na kawad ng kuryente ay tanda raw ng mga jumper o iligal na koneksyon ng mga kapitbahay niyang nakikinabang sa kuryente ng libre. Aba, hindi patas yan mga ma'am sir at hindi rin ligtas. Dumulog sa resibo ang isang concerned citizen na itatago namin sa pangalang Neneng. Ang reklamo niya, nagtaas na nga ng singil sa kuryente, doble pasakit pa sa kanya ang mga kapitbahay na nakakalibre raw sa binabayaran niyang kuryente. Pag nakita niyo po siya is, yung isang linya namin, maraming siya nakasabit, nagdikit-dikit na po siya. Tapos buhol-buhol na rin po siya, yung mga pumutok, dinidikitan lang nila para umaba. Sobrang dami na. Matagal na po, hindi lang 5 taon, hindi lang 10 years. Kung totoosin, sobra na. Kwento pa ni Neneng, 1 to sawang appliances daw ang ginagamit ng kanilang mga kapitbahay kahit hindi naman sila nagbabayad ng tama. Kanya-kanya sila, may mga aircon. Kami ma'am, kawawa naman kami na wala po kaming aircon. Ilaw lang po ma'am, tsaka clip fan. May TV kami ma'am, isa lang. Yung washing namin ma'am, kailan lang naman po yun. Sa isang linggo, isang beses lang naman po. Mula sa 800 piso na bill, pumapalo na raw ito ng humigit kumulang na 2,000 piso kada buwan. Ang monthly bill namin ma'am is 800 lang po. Pinakamataas na namin ay 900. Nung ma'am, tumaas na parang hirap na kayo bumaba ma'am, hindi na kami bumababa ng 900. Hindi na namin ma'am kayang mabayaran ng isang bayaran lang. Kaya nagpa-partial lang po ako. Dahil hindi nababayaran ng buo, ang huling electric bill ni Neneng nitong Abril, umabot na ng tumataginting na 7,000 piso. Sa mga kapitbahay namin nag-jumper, sana marunong din silang tumingin sa mga kapitbahay nila na mapagod na magbayad. Sila ang sasalap ng buhay nila. Kami, halos yung ma-stroke na yung mga gumagawa ng hanap buhay ng namin, makabayad lang. Babad sila ng patas. Nang matanggap ang reklamo, nagsagawa ng paunang surveillance ang resibo. Pagdating sa lugar na tinutukoy ni Neneng,
kapansin-pansin ang halos bumagsak ng mga linya ng kuryente. Sa pagkagat ng dilim sa lugar, isa-isa nang nagkaroon ng liwanag ang bahay ng mga kapitbahay ni Neneng. Bakit hindi napapansin ng Meralco yung mga hinaing din namin? Kasi kami, sawa na kami, pagod na kami, ma'am. Para maaksyonan ang reklamo ni Neneng, inilapit ng resibo sa Meralco ang kanyang problema. April 23, 2025, nagkasa ng surprise inspection ng Meralco kasama ang resibo ng makumpleto ang team. Umikot na ang isang team ng Meralco sa lugar para inspeksyonin ang mga linya. Maya-maya pa, may naispatan na ang Meralco ng iligal na koneksyon ng kuryente na agad nilang pinutol. Sa patuloy na pag-iikot ng resibo kasama ang Meralco, lumapit ang isang ginang para ituro ang iba pang naka-jumper daw na mga koneksyon. Tanong lang po, may method po yung nandito dito? Wala rin po. Bali doon sa kumukuha doon sa service doon. Bali yung isang nakita natin doon sa may harap, yung kinukuha na service drop. Yun ang pinaka-source nila, tapos ito yung binibigyan nilang mga kabahayan. Mawala rin itong mga metro. Bali, puputulin natin yung illegal na kuryente nila para maiwasan din yung pinsala ng mga maaaring magkaroon ng sunog sa kabahayan nila. Sa kalagitnaan ng operasyon, may isang residente na hindi na rin nakapagpigil na magsumbong. Sa laki naman binabayaran namin, tapos iba dito puro libre. Kailan po yung nagsimula? Naku, matagal na. Libre talaga sila, dahil ba sila ang mga kontador. Sa loob lang ng kalahating oras, 4 na kilong kawad ng kuryente na gamit sa mga iligal na koneksyon ang pinutol ng Meralco. Maliban sa nakakabit na iligal na koneksyon, madalas din daw pumutok ang ilang linya rito. Kaya minarapat ang Meralco na ayusin na rin ang mga ito. Sa gitna ng pag-aayos, may mga residente pang nagsilabasa ng kanilang bahay. Kung sa 20 may kontador dito, Opo, dito po lahat. yung 50, walang kontador, may ilaw. Opo. Puy, ano ibig sabihin po nun? Hindi marami nagja-jumper, lugi kami. Kami nagbabayad legal. Ayon sa Meralco, ngayon lang nila nalamang talamak ang pagja-jumper ng kuryente sa lugar. Dahil sa inyong pagpapaabot nitong case study na to, positive yung naging sumbong. May mga nahuli kaming may mga jumper wires sa area at mga 10 kabahayan yung nakitang gumagamit ng jumper. Para naman daw sa mga tulad ni Neneng, bukas daw ang tanggapan ng Meralco para pag-usapan ang bill na kailangan bayaran. Sergio, anong ginawa niyo doon sa metro niya? Para lubos lang na maunawaan natin mga... Tetestingin yan kung ano man yung findings dun sa, kasi nag-complain siya eh. Duda siya dun sa kanyang metro at duda siya dun sa konsumo niya. Kung may problema, then we will rectify. Kung wala namang problema, then she will be informed na actually yung pong inyong konsumo ay legitimate consumption. Paalala naman ng Meralco sa mga patuloy na nakikinabang ng libre sa pamamagitan ng pagtatap sa kanilang linya. Alam naman natin na ito ay paglabag sa batas, partikular sa Republic Act 7832. Ito yung tinatawag na Anti-Electricity Pilferage Law. Itong batas na ito naging batayan sa mga kaso na ifa-file na may mga kaso ng illegal service connections tulad ng mga jumper at iba-iba pang mga violations. So lahat nung involved doon sa electricity pilferage o yung nag-jumper cable, nag-jumper wire ay mananagot po sa amin at sa batas. Matapos ang agarang aksyon ng Meralco at resibo sa problema ni Neneng, mas kampante na raw siyang manirahan sa kanilang lugar ng walang pangamba ng sunog o paglobo ng bill ng kuryente. Masaya po kasi napalitan na yung kontador namin. Ngayon machi-check pa yung kontador namin kung anong diferensya. Tapos may tataas na rin yung ano ng mga wire. Sana bumaba. Ngayon darating na ulit. Sinubukang hingi ng resibo ang panig ng mga bahay na naputulan o nakitaan ng iligal na koneksyon. Ngunit, hindi na sila kumanap sa aming grupo. Lumalabas doon sa operation, 10 kabahayan yung naputulan ng kuryente dahil unang-unang ako, illegal ang koneksyon nila. Na-trace ba? Ano naging investigasyon ng Meralco? Of course, I cannot preempt and state ano yung magiging technical next steps namin para panagutin sila. But rest assured, ang Meralco po, once we have that information kung sino-sino itong nag-illegal na to, mananagot po lahat yan. Sa patuloy na pakikipagtulungan ng resibo para mabilis na maaksyonan ang mga hinaing at reklamo, hatidin nito ang paalala
na may hangganan ang anumang pananamantala at panlalamang. Lalong-lalo na kung may dulot itong panganib at perwisyo sa kapwa at komunidad. Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot. Itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas sa kabisado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumangil.